Magandang gabi po mga kapanalig. Ako po si Kuya Ray Barnes. Sa kasalukuyan ako po ay Assistant ng Superior General for Special Concerns, Outreach Projects, and External Affairs ito sa Regina Rica. Ito po ay pangatlo ko ng pagbabahagi ng aking kwentong buhay. Bagamat yung una in 2006, 2007 ay tungkol lang yun sa aking karanasan bilang editor noong Sacred Space. Noong 2016 naman ay nagbahagi ako ng aking kwentong buhay talaga mula ng pagkabata. At sa ngayon ay sabi ni Sister Irene ay pwede bang update. No? Hindi talaga ako nagsabing hindi dahil meron akong paniwala na kapag bibigyan ka ng pagkakataon na maibabahagi ang kalooban, ang kagandahan ng kalooban ng Diyos at ang kabutihan ni Nanay, ni Inay Mama Mary ay huwag mong hindian. No? Kaya sabi ko kay Sister Irene, sige po, okay naman din. Ay inisip ko lang na ang aking ibahagi ngayon ay itong nakalipas na isang taon. Dahil noong nagdiwang ako ng aking 58th birthday last November 16, noong Thursday, ay malaki ang aking pasalamat na umabot ako sa edad na ito. No? Dahil bago ako nag-full-time ng Rica, ay napaka-stressful ng aking mission. Ako po ay 4 na taon na assign sa Marawi bilang director ng rehabilitation doon. At 2 pa yun, no, yung rehabilitation ng mga nasiraan, ng mga pamilya. At ako din ang therapeutic director noong mga hostage survivors na 2 taon kong in-accompany yung mga nakasurvive na mga ISIS hostages. Tapos pagkatapos noong nagkaroon ng pandemic, ako ay na-assign naman na National Coordinator for Capacity Building sa isang programa ng CPCP NASA. No? So, noong kasagsagan ng pandemic, I was supervising 15 dioceses all over the country. No? So, iikot ako, tinatawagan ko sila kung paano sila nag-respond doon sa pandemic. At pangatlo siguro dahil meron akong eskwelahan noon na nagkaroon ng malaking problema dahil na pandemic. So, very stressful. At siguro dahil pandemic din, meron din akong fear sa sarili ko. Na-abirya yung aking katawan at na-diagnose ako ng type 2 diabetes, nagpa-fluctuate ako between hyperglycemia and hypoglycemia. Ang sabi ng doktor, napaka-dangerous. So, may isang taon, 2021, na halos ako ay naka-wheelchair. Kung hindi man naka-wheelchair ko, ay naka-crutches dahil namamaga yung dalawa kong paa. At minsan nga, nagbigay pa ako ng session dito sa Rica na naka-crutches ako dahil sobrang sakit ng aking pamamaga. Sinabihan ako ng doktor na kailangan baguhin ko aking lifestyle kundi ay delikado yung aking 2 paang namamaga kasi baka ma-amputate kapag hindi na makapasok ang oxygen doon sa sobrang inflammation. So, naging bulag pa ako, half-blind ako. Sabi ko sa aking mga kapatid ay unahin ko muna sarili ko. Hindi muna ako magtrabaho, mag-volunteer muna ako. Sabi kong volunteer, meron naman po akong stipend or hindi gaya talaga ng mga sweldo ko dati. Pero ang aking sadya din, maliban sa gusto kong tumulong sa Rica, ay gusto kong maghilom yung aking katawan. Not just my diabetes. I want my whole body to heal. My mind, my body, my soul. 1 year na po ako dito sa Rica. At within that year, wala ng pamamaga. 1 taon nang hindi na magaya aking paamalakad. Nakakalakad pa ako ng 10,000 steps a day dahil meron akong sinusunod na programa. At masarap kasi maglakad dito sa Rica.
Ang aking mga pagkain naman ay limited, plant-based halos, at kapag gabi mag-o-order ako kasi required ng aking high carb, low carb, high protein diet na meron akong protein towards dinner. Pero napaka-healthy ng aking lifestyle at napakatahimik na lugar. No? Pero sa tingin ko, hindi lang yun. Ang lugar talaga ng Rika ay isang lugar na sa healing space. Meron sa hangin, sa environment na gumagaan yung pakiramdam. Ang pinaka-core values ng Rika ay hope, healing, and hospitality. Ay ma-invite mo sa environment, sa kalikasan itong Rika. Maglalakad ako sunrise at then after that sa sunset. Kasama ko ang mga animals, yung mga kuminsan, yung mga peacock. Ang sarap ng hangin, under the trees ako. But the kind of environment is very healing. I realized na ang daming mga tao na nagbabayad ng pagkamahal-mahal sa mga hospital, ng mga ICU na aabot ng 100,000 per day. I-contain naman yun. Ano yun, artificial yun na healing environment kasi hindi naman totoong fresh oxygen yun. Hindi naman controlled naman ang daya, ang movements. So, ako naman ay naniwala ang aking, kasi ako, sa tingin ko, hindi ako nagdududa, miraculous healing ang nangyari sa akin. Kasi biglang nawala yung aking pamamaga. Dati magigising ako ng alas 3 dahil nagka-cramp sa ating mga paa lagi. Every night. Ngayon hindi diretso 8 hours ang tulog ko. Oo naman, naniwala naman ako na ito ay isang miracle na biyaya ni Mama Mary at ni Jesus sa akin. Pero ito ay yung tipong miracle na matatanggap mo lang pag nasa ganito ka na lugar. Kailangan mag-invest ka to be in a place like this for healing to happen. At yun po ang aking invitation sa inyo. Na kung meron kang karamdaman, hindi lang katawan. No? The Rika is the best healing place for you. Thank you, everybody, and good night.